Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin ay kung totoo nga ba yung 24/7 na walang patayan na inverter aircon mas makakatipid ka nga ba? So malamang siguro na rinig mo na to or napanood mo na to sa TV or nabasa mo na sa Facebook kung gumagamit ka man ng inverter aircon. Yan, alamin natin kung totoo to. Sasabihin ko yung opinion ko dito sa question na to. At kung saan nga ba nanggaling to, bakit lumitaw tong ganitong question. Kasi kung iisipin mo, ba't nga ba naisip nila na mas matipid yung umaandar na aircon dun sa papatayin mo na aircon. Okay? Kaya kung iisipin mo, parang napaka-weird. So ngayon, naalamin natin. Explain ko sa inyo as simple as possible. Sana maintindihan nyo. Kasi yung mga ginagawa kong video na ganito, in-assume ko yung mga viewers ko, yung mga nanonood dyan, ay newbie lang. So, nag-isip ako ng magandang way para ma-explain sa inyo ng mabuti. So, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko, mga nabasa ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct nyo lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gusto mong pagawa ng content, ilagay mo na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na lang ako sa Facebook page. So ilagay ko na lang yung link sa description. Okay, back na tayo sa topic. So sunod na sabi ko kanina, nag-isip ako ng way kung paano ko explain sa inyo ng mabuti or para mahintindihan nyo ng mabuti. So gumawa ko ng table ito kung paano yung process kapag pinaandar mo na yung aircon. So yan, meron tayong user A. So example lang to, yung mga data dito sa akin lang nanggaling. Okay? Example lang, explain ko lang kung paano lumabas yung ganong question. Okay? Yan. So meron tayong user dito, A, tsaka B. Yung user A, 24 hours niyang gagamitin yung aircon. Ito yung 24/7 niyang gagamitin yung aircon. Okay? Yung user B, 15 hours lang niyang gagamitin yung aircon. So, meron siyang rest hours na 9 hours. Okay? Ito namang 24/7, of course, 0. Okay? So, ngayon, isasaksak mo na yung aircon yan. Imagine nyo na lang, isasaksak mo yung aircon. So, sa startup niya, habang umaandar yung aircon sa unang bukas mo, yung wattage niya ay 900 to 1,000 watts. So, yan, umaandar siya after mong sinaksak at nag-uumpisang magpalamig yung aircon mo. Kapag kasi sa unang bukas mo ng aircon, yun yung pinakamataas na wattage ng aircon. Dahil nga, pinupus nung compressor na palamigin yung room mo. So yan, sa 1 horsepower, sa pag-monitor ko dun sa aircon ko na 1 horsepower, ay nasa average siya ng 900 to 1,000 watts. Okay? Huwag kayong malilito. Yan. Sa user A at user B, isa lang yung aircon na ginagamit. I mean, pareho lang yung aircon na ginagamit. So yan, para lang ma-compare natin dun sa 24 hours tsaka 15 hours. So yan, dito back na tayo dito. Umaandar siya. Yung wattage niya ay 900 to 1,000. So pareho silang 900 to 1,000 si user A tsaka user B. Yan, sana nasusundan nyo pa ako. Tapos after ng 30 minutes or 1 hour, so 30 minutes na lang yung nilagay ko dito, para lang dito sa example na to, bababa na yung wattage niyan dahil nga inverter yan. Inverter yung dalawang aircon na ginagamit. Kapag malapit na kasing makuha yung desired temperature or nakuha na yung desired temperature, sabihin na natin nagme-maintain siya ng 360 watts. So pareho, dahil nga parehong aircon to. So nung unang bukas, 900 hanggang 1,000 yung watts niya. Nung unang bukas to Tapos after 30 minutes, naging 360 na lang dahil nga inverter. Medyo malamig na sa room.
na-sense ng aircon na medyo malamig na yung room, bababa ko na yung wattage ko. So dito nakakatipid ka na yan. Dahil nga compare mo dito sa 900 hanggang 1000 dito sa 360 watts. So nakakatipid ka na yan. I-assume natin na yung amount per hour ay 3 pesos. So example lang to. Parang dito sa example. So per hour ay 3 pesos. Yan. Okay? After 15 minutes dito, ay 15 hours yan ha. After 15 hours, etong user B, papatayin mo na. So, magsi-zero na yung watts niya. From 360, magsi-zero na yung watts niya. So, dito sa user A, dahil nga 24 hours yan, 360 pa rin yung maintaining niya. Umaandar pa rin tong user A, habang itong user B ay patay na. Okay? Yan na, malinaw yan. Sana sinasusundan nyo pa ako. So, tulad na sabi ko kanina, 3 pesos per hour. Okay? Kung dito, ma-under pa siya, so wala kang masisave dahil nga hindi mo naman pinatay yung aircon na to. So, ma-under pa rin yan. Okay, nagcha-charge pa rin yan ng 3 pesos. Yan dahil nga 24 hours mo siyang gagamitin. Ito naman user B, pinatay mo na. Okay, pinatay mo hanggang 9 hours. Yan, 9 times 3. Dahil nga 3 pesos, in-assume natin na 3 pesos per hour. 9 times 3, 27 yung masisave mo. Compare dito sa umaandar. Umaandar pa to, ito patay na ng 9 hours. So, makakatipid ka pa rin ng 27 pesos. Okay, di yan. Napaka-obvious kasi kung isipin mo, dun sa umaandar, versus dun sa hindi umaandar, but maisip mo pa na mas matipid yung umaandar. So, saan nga ba nanggaling yon? Dito yan. Kasi nga kapag pinatay mo yung aircon, kapag in-on mo ulit, mag-start na naman siya dito sa mataas na wattage. Yan. Mag-start na naman dyan. So, ang advice ko sa inyo, kung 15 minutes mo lang papatayin yung aircon mo, wag mo nang patayin, ituloy-tuloy mo na. Kasi mag-start ka ulit dito. Yan. Okay? Kung halimbawang 4 hours mo siyang papatayin dahil aalis ka ng bahay, patayin mo, mas makakatipid ka pa din. Pero kung 15 minutes lang or mga 10 minutes, yan, wag mo na siyang patayin. Pero ang advice ko sa inyo, wag sanang laging ganun na 24 hours mo siyang hindi papatayin yung aircon. Okay? Dito nang galing yan, yung question na yon na ba't mas makakatipid ka daw kung hindi mo papatayin yung aircon mo? Diba? Napaka-weird ng question na yon kasi nga dun sa umaandar versus sa hindi umaandar, mas makakatipid ka. Dito yan. Yan. Kasi yung pinakamataas na wattage ng aircon, yung unang bukas mo ng aircon. So kung 4 na beses mo siyang binuksan, 4 na beses kang pupunta dito. Okay? Kasi nga, nasa-sense ng aircon na mainit yung room, kaya ipupus niya yung compressor na dito ulit mag-start. Hindi tulad nung hindi mo pinatay, dito lang siya. Hanggang sa patayin mo, hanggang dyan lang yan. Pag pinatay mo na naman, babalik na naman siya dito. Sa wattage na yan. So kung makikita nyo, times 3 yung taas nung watts compared dito sa maintaining niya. Okay? Yan. Pero mas makakatipid ka pa din kung papatayin mo yung aircon mo. So kung hindi mo naman ginagamit yan, kung lalabas ka, patahin mo. Kasi nga mas makakatipid ka doon. Okay? Tapos eto pa, meron pa akong list na i-share sa inyo kung ano pa yung masamang epekto kapag 24 hours mong gagamitin yung aircon mo or kapag madalas na umaandar yung aircon mo. Eto, meron akong 3 list na nilagay. Yan, laging madumi ang aircon. Siyempre, pag laging ginagamit yan, laging madudumi yan. So, kailangan, lagi mong palinisan yan. Kapag hindi mo pinalinis yan or hindi mo pinaklining yan, mas mataas yung konsumo ng kuryente. Okay, kailangan kapag madalas mo ginagamit yan, madalas mo siyang palinis. Okay?
Doon pa lang sa cleaning, talo ka na. Kasi madalas mo siyang papalinis. Okay, hindi tulad nung pinapahinga mo yung aircon mo. Yan. Hindi siya laging madumi. Okay? Kasi kailangan sa aircon ay laging malinis. Kung hindi, tataas yung konsumo niyan. Yan. So, sa pangalawa, mababawasan yung lifespan or agad na masisira yung mga parts ng aircon. Yan. Kapag kasi laging umaandar yung appliances natin, o hindi lang yung aircon, merong lifespan yan yung mga appliances. Kahit na matibay yan, meron pa ring lifespan yan. Kaya kapag madalas umaandar yung parts niyan, possible na agad na masisira. So kapag nasira yan, siyempre papagawa mo. Labor pa, kukontak ka ng technician para gumawa niyan. Tapos kapag yung nasira niyan, yung mahal na parts, lalo na yung board. Kasi kapag laging umaandar yan, of course, iinit yung mga parts niyan. Yan, possible na may bumigay na parts dyan. Kahit na doon ka pa sa pinakamatibay na aircon, kung laging umaandar yan, possible na masira yung mga parts. Okay? That's better pa rin na minsan pinapahinga natin yung aircon natin. Nakakatipid ka na sa linis dahil hindi ka dudumi. Makakatipid ka pa dun sa possible na masira yung parts ng aircon. At saka yung pangatlo, hindi nagiging environment friendly kapag 24 hours mong ginagamit yung aircon mo dahil dun sa loob ng room mo ay malamig nga. Pero sa labas, iinit. So sa daming gumagamit ng aircon ngayon, lalo na kapag summer, yan, mainit sa labas. So hindi nagiging environment friendly yun. Okay? So sana meron kayong napulot sa video na to. Kung meron kayong gusto pang idagdag, pakilagay na lang sa comment section. At kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!